naman ihatid na sa atin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast na inilabas ng Pag-asa. Makakasama natin si weather forecaster Samuel Duran. Good morning, Mr. Duran. Good morning, Amor, at sa lahat po ng ating televiewers. Mr. Duran, kahapon po ay naging maulan po ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. At yun nga po sa Luzon po ay dahil po sa wind convergence. At dito naman po sa Visayas at sa Mindanao area, ito naman po ay dulot nitong ITCZ na patuloy pa rin pong umiiral. Sa araw na ito po, no, huling araw po ng buwan ng Mayo, ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon? So sa ngayon po, ang intertropical convergence zone pa rin ang nakakaapekto dito po sa may Mindanao at dito rin po sa may Palawan na area. Okay. So dahil po dito, ang Mindanao at ang kanlurang Kabisayaan, pati na rin po ang Mimaropa at Calabarzon, pati na rin ang Metro Manila at ang gitnang Luzon ay makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan o pagkidlat, pagkulog. Samantalang natitirang bahagi po ng bansa ay magkakaroon naman po ng mga pulo-pulong pagulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po sa kanlurang bahagi nito. Okay, so ayan po mga kababayan, marami-raming lugar pa rin po ang apektado nito nga mga pag-ulan. So ayan po, make sure po na bago kayo lumabas ng inyong mga bahay, dapat po meron po kayong dalang payong anumang panangga sa ulan. Mr. Duran, eto naman, maituturing na nating good news ito para sa ating lahat. Since tayo ay inumaasa po na meron pong 1 to 2 tropical cyclone kapag ganitong buwan ng Mayo. Wala naman pong naitala ang Pag-asa ngayong taong ito ng 2013. Pero eto po, noong nakaraang taon po, May 31, 2012, meron po tayong naitala na bagyo na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ito nga po ay si Bagyong Ambo. So pwede ba nating ibahagi sa ating mga kababayan ang mga detalye tungkol dito sa bagyong ito para naman po malaman din natin kung ano po yung naranasan ng ating bansa last year? Si Bagyong Ambo ay nag-intensified, galing po siya ng active low pressure area. So kung mapapansin po natin, at ito po ay nabuo dito po sa may loob na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay tinatansya natin na nasa layong 260 kilometers east po ng Borongan, Eastern Samar. At ito po ay nagtala po tayo ng unang warning ng 8 p.m. ng May 31. So kung mapapansin po natin, ito po si Bagyong Ambo po ay kumikilos ng approximately ng 13 kilometers per hour sa direction po na north-northeast. Kaya't kung mapapansin po natin dito, hindi po siya naglandfall sa kahit anumang parte po ng ating bansa. At ito po ay lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility ng June 5 ng 8 p.m. din po. So kung mapapansin natin, 6 days po siyang nagtagal sa ating PAR. At sa loob po ng kanyang 400 kilometer diameter, meron po siyang estimated rainfall po na 20 to 30 millimeters per hour or ito po ay heavy to intense sa loob po ng kanyang diametro. At ito pong si Ambo ay from tropical depression ay naging typhoon intensity. Kaya meron po siyang taglay na lakas na umabot po sa 140 kilometers per hour at gustiness po na 170 kilometers per hour. So ito pong si Typhoon Ambo ay na-enhance po niya ang tinatawag nating southwest monsoon na nagbigay po ng malalakas na pag-ulan sa malaking parte po ng ating bansa. Okay po. Mr. Duran, follow-up question lang po. Meron po bang malaking damage na naging effect itong Bagyong Ambo na ito last year sa ating bansa? Particular po dito po sa may western section po ng Pilipinas, nagbigay po siya ng mga malalakas na paulan. Pero yung mga signals naman po ay na-erase natin sa mga parte lang po ng eastern section ng bansa, yung Cagayan Valley region, Aurora and Quezon, and Bohol and Bicol region, pati na rin po yung Eastern Visayas. Nagtaas po tayo ng signal dyan, pero hindi nga po siya tumuloy o naglandfall dito sa mga nasabi nating lugar, pero po napalakas niya po yung tinatawag nating southwest monsoon. Okay, so ayun po mga kababayan, be thankful na rin po tayong lahat dahil kumpara po last year na meron pong bagyo na nanalasa sa ating bansa, ngayong taon naman po na 2013, wala pong naitala ang Pag-asa na kahit na isang bagyo. At since nabanggit mo naman Mr. Duran kanina na itong Bagyong Ambo ang nagpa-enhance dito po sa southwest monsoon o habagat, ano-ano pa po ba yung mga factors na pwede nating masabi na magiging enhancement nitong southwest monsoon? Ano pa po ba yung mga makakapagpalakas dito sa hanging habagat na ito para po ito rin ang maging hudyat na ideklara na po ng Pag-asa ang official rainy season dito sa ating bansa?
So, ang usual po na nagpapalakas po ng ating southwest monsoon, ito po yung passage ng mga LPA o low pressure area, pati na rin po ang mga bagyo natin. So, kapag ito po ay dumadaan, lalong-lalo na dito po sa ating Philippine Sea, at yung tinatawag din po nating monsoon trough na kung saan yung portions po ng ITCC ay nalolocate na po sa may northern part po ng Pilipinas, yun po yung mas malakas na nagpapa-enhance ng ating southwest monsoon. Okay, so ayan po, maraming salamat po Mr. Samuel Duran sa inyong binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din, Amor, at sa lahat po ng ating televiewers. So, palagi po natin yung pinapaalala sa ating po mga kababayan na magdala po tayo ng payong dahil po inaantay na po natin yung hudyat ng ating tag-ulan. Okay, ayan po, tatandaan po namin yan. Natunghian nga natin si Mr. Samuel Duran na weather forecaster ng Pag-asa.